Good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat. And today ay medyo slight ang topic natin ngayon. It's about Bluetooth speaker ni JBL Partybox Club 120. Eto, mag-update muna tayo sa ating solar na ginagamit. Iyon. Wala naman siyang problema, guys. Aside from mainit siya talaga. Mainit si Day 3.6 na fanless. Kaya kung bibili kayo ng hybrid inverter ni Day, mas maganda yung piliin niyo yung mga may fan. Yung mataas na 5 kW to 8 kilowatts. Pero kung kaya, hindi pwede naman yung 18. Sa solar setup naman, guys, ay okay naman siya. Mas maganda na ganyan yung setup para kahit paano mas matagal yung lifespan ni solar natin. Kasi kapag nasa dikit ng bubong, mababawasan kasi nga sobrang init dito, ventilated sa ilalim. Pakinabang pa natin yung ilalim niya. Malaki kalaban kasi niya yung init. Yung init na direct from sunlight, tapos yung init na pabalik or na-absorb ng bubong. So nagkakaroon siya ng parang nagfe-fade yung pagka-black ng cells. Paano ang dilisag nakalagay na sa bubong, walang paglilipatan. Isang technique dyan ng iba, ginagawa nila, pinipan nila ng puti yung bubong para hindi masyado mag-absorb ng init. Tapos inaangat nila ng konti para ventilated sa ilalim. And ang maganda kasi nun ay hindi masyado mainit yung bubong ninyo kapag puti yung bubong. So balik tayo sa topic natin, kasi ang topic natin today ay si JBL Partybox Club 120. So ito yung message ni Sir Captain Cheese. Captain Cheese. Kumusta tong speaker, sir? Planning bumili. So eto, kaysa sagutin ko siya ng isahan, update na lang natin kasi may in-upgrade ako dito. So pwede pala siyang i-upgrade. Nako, may magagalit na naman kay Wadilasag. So ito si Partybox Club 120. Boom! Maganda kasi meron siyang cloth. Yan. Isusukob mo sa kanya kapag hindi mo ginagamit. Parang isusot mo sa ulo mo ganun tapos bibitayin. Hindi, joke lang. Para protected from dust. O yan o. Parang bago pa rin after 1 month. 1 month na ba? Yun. Para hindi siya hindi siya alikabukin dito. Hindi siya pasukin ng alikabok dust. Hindi ko na siya tinir down kasi ayaw ko masira yung kanyang value, syempre. Kapag kinalikot mo na yan, wala na. Wala na yung kanyang integrity. POV lang natin ng malayo. So ito guys yung napansin ko sa kanya after 1 month na paggamit. Si JBL Partybox Club 120 ay bukod sa malakas yung tunog niya, lalong-lalo na kapag naka-plug sa kuryente. Mas maganda pa pala yung tunog niya kapag yung likod niya ay pader. Lalo kapag corner, yung kumbaga corner ng gilid na ganun tapos pader, ang ganda ng tunog niya. Kasi nga yung port niya ay nandito sa likod. Ayan, nasa likod. Para sa akin kasi, maganda yung design niyang ganun kaysa yung nandito sa harap. Ayan, mas maganda yung nasa likod niya. Gandang design. Kasi nga nai-deliver niya sa bawat side na ganun. Ayan, nagbabounce sa pader compare dito sa harap. And dito sa kanyang direct na tayo, hindi na tayo pupunta sa kung saan-saan man. Dito sa kanyang bass, meron siyang dalawang mode. Yung deep at yung punchy. So napansin ko dito, kapag malapit ako, maganda mong gamitin yung malapit ka. Kumbaga, dito ka lang sa harapan niya, paikot-ikot. Ang maganda mong gamitin na mode niya ay base 1 or yung deep dito. Pero kung sakaling malayo ka, like sabihin na natin nasa 10 meters siguro na paikot-ikot ka, ang setting mo pa rin ay padre sa likod niya or corner.
maganda yung punchy. Ano yung kasi yun? Pag malapit ka kasi yung punchy, hindi mo masyadong ramdam yung bass. Pero kapag malayo ka, dinig na dinig mo yung bass. Pag malapit ka, ang setting mo, magandang setting ay yung deep. And dahil nga sinabi kong i-upgrade natin siya, literal na upgrade talaga. I-up natin siya. Kala nyo siguro kakalikutin natin, hindi. Kontento na ako sa lakas niya kasi nga pang bahay, pang indoor-outdoor, kahit paano hindi siya nakakabulahaw masyado. Kontento na ako na yung pang dalawang bahay lang na agwat, naririnig. Hindi na kailangan na masyadong sobrang lakas. So yan, bumili ako ng tripod. Ang bili ko dito, kung hindi ako nagkakamali, nasa 300 yata. Maganda rin. Oh. Yan, maganda rin yung quality. May rubber dito para hindi mag-skid. May lock. And lahat naman ay nakaturdilyo. Ayos na rin. And meron siyang extension dito. Meron ding lock. Yung unang nabili ko kasi na ganito, na para kay yung DIY noon. Ano siya, wala siyang paa. Yung itutusok mo lang. Oops, gas. So ayan, meron siyang meron siyang extension. Tapos meron siyang lock dito at meron siyang another safety pin para hindi siya mahulog. So ayan. So siguro ito, ang taas niya 3 feet. Then okay na rin. Para kahit papano, hindi siya nakapatong sa lamesa, hindi siya nakapatong sa lupa o semento. Ayos. Sa mga gustong bumili ng Bluetooth speaker ni JBL Partybox Club 120 at yung ating mahiwagang tripod upgrade ay nasa description. Yung link, pindutin nyo lang or nasa screen natin nandyan. So sa konting pagbili nyo ng product na tinag natin, kung saan tayo bumili, ay may konting komisyon si Juan Dilasag sa ating pag-purchase sa kanya. So konting tulong nyo na yun kung bibili kayo ng authentic na mga JBL product at yung ating mahiwagang tripod. Power on natin. Sa ngayon guys ay hindi siya naka-plug in sa kuryente. Hindi siya masyadong malakas. Okay lang naman. Connect natin. Connected na pala. Pakita ko lang yung app. Dilim. Yun. So dun tayo sa music. Yung hindi copyrighted. Sagad na natin. So ngayon ay subukan natin, malayo na tayo guys. Subukan natin yung kanyang setting ng deep at punchy. Ang set natin ngayon ay deep. Subukan natin sa malayo.
Pansin nyo yung ganito kalayo na medyo mahina na yung kanyang base. Pero pag malapit ka, ang ganda ng kanyang dagundong kasi nga napakalapit ka sa kanya. Lipat naman natin sa punchy. Mamaya ililipat-lipat na natin, hindi na ako magsasalita mamaya. Okay? Pansin nyo yun mga bossing, pag yung ganito kalayo na yung base nya ay medyo hindi marinig kapag malayo yung dip. Pag pinalitan mo sa punchy, kahit malayo ka, malakas yung pagka base nya. Ayan, yun nga lang kasi pag lumapit ka naman dun sa punchy, parang hindi mo siya ramdam, parang lutang siya. Ayan, yun yung parang nahalata ko sa kanya. At yun din ang sinasabi ng iba. Ewan sa inyo kung sakaling kayo makakarinig. Pero para sa akin, parang ganun yung setting niya eh. And eto pa isang maganda dito guys, kasi nga kapag naka-plug in siya sa kuryente, nagcha-charge or either puno na yung kanyang battery at naka-plug in lang siya, pwede mo siyang i-activate gamit ang or i-on gamit ang app, cellphone, Bluetooth. So subukan natin. Yun. Yan, may nakalagay na standby. So kapag naka-unplug sa kuryente, hindi siya standby. Hindi mo siya may connect. Bukan natin. Para makita nyo. Yun. Okay, so pwede na siyang patugtugin. Tayo lang natin mag-connect. Iyon, semua. So, yan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. At maraming salamat din sa nagtanong, nag-update. Ayan, see you next time. Ingat.